Nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabadyang gyera laban sa mga mas malalakas sa bansa. Dumaraming bilang ng mga Pilipinong kumakalamang sikmura at ang lantarang korupsyon ng mga walang pusong politiko. Ilan lamang ito sa mga problema na dapat pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Yun lang, dahil imbis na bigyan ng solusyon ay pilit itong iniiwasan at itinatago ng Marcos administration. Ang masaklap pa rito, ginagamit pang kasangkapan ang mga inosente at walang kalaban-labang mga Pilipino para pagtakpan ang kabulastugan ng pamahalaan. Isang halimbawa na rito ay ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Pastor Apollo C. Kibuloy na naging biktima ng mapang-abusong administrasyon ni Marcos Jr. Batid ng lahat na walang ibang hangad at ginawa ang butihing pastor kundi ang maging katuwang ng pamahalaan sa paghubog ng bansa tungo sa maunlad at mapayapang Pilipinas. Pero ano ang isinukli ni Bongbong Marcos? Sa halip na bigyan ng nararapat na due process si Pastor Apollo para sa mga gawa-gawang akusasyon laban sa kanya, ay heto't nagkukumahog ang gobyerno na usigin siya. Para sa Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Turion, hindi niya lubos maisip kung bakit gano'n na lang kapursigido ang kasalukuyang administrasyon sa kaso ng butihing pastor, gayong hindi pa naman ito napapatunayan sa korte. Bakit tutukan talaga natin si pastor? May mga remedies pa nga siya under the law. Bakit hindi i-rule muna yung MR niya para makaakyat sa Court of Appeals at wala naman talaga siyang kasalanan? I-draw mo yung attention sa tao para siguro hindi na mapag-usapan na yung bigas ngayon, 50 pesos, 60 pesos na, or yung malapit na tayo magkagyera kasi under the EDCA, imbis na 5 sites lang, naging 9 na. So, 17 na ngayon. Other issues are confronting us which should have been attended to by the administration. But Ang nasabing pahayag ni Atty. Torion ay kaugnay sa 10 milyong pisong pabuya ng DILG at PNP para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo. Kwinestyon at binatikos ito ng mga abogado ng KOJC dahil hindi naman pugante at lalong hindi terorista ang nasabing pastor. siguro ginagawa ito para meron tayong sine na makikita araw-araw. Kasi may SMNI si pastor sigurado, aangal tayo So, madraw yung attention dito at makalimutan na yung tumataas yung ating utang at yung ating korupsyon na grabe na masyado. So, hindi na mapag-uusapan. Yun lang pong observation ko. Para naman sa dating National Intelligence Officer ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, malinaw na pinagtatakpan lang ni Marcos Jr. ang kapalpakan nito bilang Pangulo. Sa displacement theory po, gusto nilang iwasan na hindi pala ang kapa ang totoong scam sa investment. Ang real big-time scam ay ang Maharlika investment scam ni Bongbong Marcos na dapat ngayon ay maimbestigahan. Klaro yon. Para sa kanya, hindi nakataka-taka kung bakit kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang labis na paninira sa kanyang pangalan at paninikil sa kanyang karapatan. Kaya nakakaharap tayo ng ganitong problema kay Pastor Kibuloy na mga illegal ang ginagawa, nagtatago sa batas, and yet ayaw aminin na illegal ang ginagawa because ito yung wag the dog theory or sa physics displacement theory. Para po lituhin ang taong bayan at i-confuse ang kalagayan ng mamamayan at hindi mapukusan ang pananagutan sa malubhang pagkawala ng kakayahang mamuno ng Marcos Jr. government. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo.